Oh, meron ako ditong brown sugar at meron din ako ditong white sugar. Ang tanong, mas healthy nga ba ang brown sugar? Ganito pala dapat. Hindi kayo, pag-usapan natin yan. Marami sa atin ang nagsiswitch na mula sa puting asukal to our brown sugar dahil ang sabi-sabi ay mas healthy alternative daw itong brown sugar. Pakiramdam natin dahil natural ang kulay nito at hindi dumaan sa mas matinding bleaching, ligtas na tayo sa diabetes at pagtaba. Nilalagay ito sa kape, nilalagay sa oatmeal, sa mga lutong ulam nang walang kagilt-gilt ng iba dahil nga daw, brown naman ito. Pero ang masakit na katotohanan, maraming mga Pinoy na kampante sa kanilang dieta na ginagawa ito, pero ang totoo, dahan-dahan nilang nilulunod ang mga sarili nila sa asukal. Asukal din to eh. Ang akala po ninyong healthy choice ay baka marketing tactic lamang na nagpapakampante sa inyo ay sa katotohanan ng bagay habang ang inyo pong insulin levels ay tumataas naman po talaga ang pag-spike o patuloy ang pag-spike. Tanong ko, hahayaan mo na lamang ba ang maling akala mo ang magiging dahilan ng pagkasira ng iyong metabolismo? Himayin natin ngayon ang siyensya sa likod ng dalawang asukal na ito. Una, ano nga ba talaga ang pagkakaiba ng dalawang ito? Ang white sugar po ay purified sucrose, habang ang brown sugar naman po ay sucrose pa rin na mayroong molasses. Ang molasses naman po ang nagbibigay ng kulay, ng bango, at kaunting nutrients, halimbawa ang calcium at iron. Pero ang catch, ang nutrients po na mga yan, yung calcium at iron, ay napakaliit. Sa sobrang liit, kinakailangan mo kumain ng isang timbang ganitong brown sugar para lamang po maging clinically significant ang effect nun sa diet mo at sa katawan mo. Ang problema, significant din ang effect nito sa asukal mo. Pangalawa, pagdating po sa calories, halos wala rin naman pong pagkakaiba. Ang isang kutsarita ng puting asukal ay mayroong around 20 to 25 calories, depende sa laki ng kutsarita ninyo. Ganon din naman po ang brown sugar. Pareho din po silang mataas sa glycemic index. Ibig sabihin, pareho lamang po silang mabilis na magpataas ng asukal sa dugo ninyo na po pwedeng mauwi sa insulin resistance. Ang bango? Bango nitong ito, wala masyadong amoy. Pangatlo, dahil akala natin ay healthy ang brown sugar, mas marami pong naglalagay ng ang iba dyan. Maglalagay ng ganito sa kung saan-saan. Nako, dyan po kayo nagkakamali. Excess sugar is still excess sugar. It will turn to fat. Hindi po marunong magbasa ng label ang inyong mga katawan. Kung puti ba yan o brown, ang turing lamang nandyan ay nutrients pa rin, asukal pa rin. Ang masakit na katotohanan kung ang goal po ninyo ay ang pagbabawas ng timbang o i-manage po ang inyong mga diabetes, ang sagot dyan ay hindi ang pagpapalit ng kulay ng asukal, kundi ang pagbabawas totally sa dami nito. Tandaan, puti man yan o brown sugar po, yun pong high sugar intake, again, isa sa mga main drivers sa pamamaga ng ating kalooban ng ating mga katawan. Sa medical nutrition therapy, ang goal po natin ay ang bawasan ng inflammation at ang high sugar intake kapag ka po ganyan ang ating mga kaso. At yun sana po ay mayroong natutunan, huwag magpadala sa kulay. Maging matalino sa bawat kutsarang idadagdag ninyo sa inyong mga pagkain. Pakitag na rin po ang inyong mga kaibigan na mahilig mag-brown sugar sa kanilang mga milk tea dahil akala nila healthy daw. Para sa ganoon ay hindi po sila maligaw ng landas pagdating sa kalusugan. Baka sakaling mas marami pa rin tayong matulungan. See you in the next episode. Ingat